Ito ang boses ng kamatayan. Hindi ito malakas. Hindi ito nakakabingi. Sa katunayan, para sa karamihan, isa lang itong ordinaryong ingay sa libu-libong tunog na bumubuo sa dambuhalang katawan ng Nea. Ngunit para kay Joshua Del Rosario, ang mahinang ret na yon ay isang hiyaw, isang babala. Alam niya dahil lumaki siyang nakikinig sa mga bulong ng bakal at sa pintig ng mga makina. Habang ang ibang bata ay natututong magbasa ng libro, natutunan niyang basahin ang kaluluwa ng eroplano. At ang eroplanong ito, ang Flight 5J806 na papuntang Cebu, ay may sakit. Isang sakit na nakamamatay. Napahigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang lumang bag. Mula sa kinatatayuan niya sa likod ng isang poste, sa Gate 1 or more, tanaw niya ang mga pasaherong masayang pumipila, mga pamilyang sabik sa bakasyon, mga businessman na abala sa kanilang cellphone. Wala silang kamalay-malay. At nandoon din siya, si Lara Salcedo, nakasuot ng uniforme ng isang flight attendant. Perpekto ang pagkakangiti niya habang tinutulungan ang isang matandang babae sa wheelchair. Para siyang isang bituin na naligaw sa abalang terminal. Ang kanyang nangiti ang nagsisilbing araw sa madilim na mundo ni Joshua. Ang nag-iisang liwanag sa buhay na binubuo ng amoy ng floor wax at jet fuel. Siya ang dahilan kung bakit ang boses ng kamatayan ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Bumalik sa isipan ni Joshua ang nangyari kanina lang. Ang gabing iyon sana ay tulad lang ng ibang gabi. Kasama niya ang kanyang ama, si Manuel, sa lingguhang pag-iikot nito. Habang nagpupunas ng sahig at nagtatapon ng basura ang kanyang ama, si Joshua naman ay nakaupo sa isang sulok, pinagmamasdan ang mga natutulog na eroplano. Tay, yung makina ng eroplano sa Gate 102, parang may ubo. Sabi niya minsan sa kanyang ama. Ay nako Josh, hayaan mo na yan sa mga inhinyero. Trabaho lang natin anak. Sagot palagi ni Manuel, ang mga matay laging nakayuko. Tila takot na makipag-ugnayan sa mundong hindi para sa kanila. Pero iba ang narinig niya kanina sa Flight 5J86 habang naghihintay siya sa kanyang ama malapit sa maintenance bay. Narinig niya ito. Isang napakapamilyar na tunog, isang maikling ret na tunog ng kuryenteng nagtatangkang tumakas. Ang tunog na laging ibinibili ng kanyang ama. Kapag narinig mo yan, lumayo ka. Pero hindi siya lumayo. Sumilip siya sa ilalim ng siwang ng technical bay at doon niya nakita isang kable na nababalatan na ang goma. Kumikinang ang hibla ng metal sa loob nito at napakalapit sa isang tubo na alam niyang dinadaluyan ng gasolina. Isang kislap lang, isang maliit na kislap lang ang kailangan. Tay! Tawag niya sa kanyang ama na noon ay papalapit na. Tay, tingnan niyo po. Nang makita ni Manuel ang tinuturo ng anak, namutla ito. Bigla siyang hinila palayo. Ang mga kamay ay nanginginig sa takot. Sabi ko sa'yo, huwag kang makikialam. Pabulong ngunit mariing sabi nito. Hindi natin yan trabaho, Joshua. Delikado yan. Baka tayo pa ang mapagbintangan. Pero tay, paano kung wala nang pero-pero? Halika na. Kinaladkad siya ng kanyang ama, palayo sa lugar na yon, palayo sa panganib. Ngunit habang naglalakad sila sa walang katapusang pasilyo ng paliparan, hindi maalis sa isip ni Joshua ang imahe ng kable na yon, ang boses ng kamatayan. At ngayon, habang pinagmamasdan niya si Lara na nakangiti, hindi niya kayang manahimik. Hindi niya kayang isipin na ang nangiting iyon ay maaaring maging huli. Naalala niya ang isang hapon, isang linggo na ang nakalipas. Nagmamadali noon si Lara at hindi sinasadyang nabitawan ang librong hawak. Mabilis na pinulot ito ni Joshua. Bago pa man niya ito maibalik, nakita niya ang pamagat. Isa yung libro tungkol sa mga bituin at konstelasyon. Salamat, sabi ni Lara. Ang ngiti nito ay mas maliwanag pa sa mga ilaw ng terminal. Tiningnan siya nito sa mata. Isang bagay na bihirang-bihirang mangyari. Joshua, di ba?
Lagi kitang nakikita rito kasama ng tatay mo. Tumangulang si Joshua. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng dila. Alam niya ang pangalan niya. Alam ng isang bituin ang pangalan ng isang anino. Mahilig ka rin ba sa mga bituin? Tanong nito. Itinuturo ang libro. Umiling si Joshua. Sa mga eroplano po, ma'am. Ngumiti lang ulit si Lara bago magpaalam. Ang sandaling iyon, ang simpleng pag-uusap na yon, ay naging kayamanan para kay Joshua. Inulit-ulit niya sa kanyang isipan. At dahil sa alaala na yon, kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang subukan. Huminga siya ng malalim at naglakad palapit sa boarding gate. Ang bawat hakbang ay tila isang malaking pagsubok. Pakiramdam niya, lahat ng mata ay nakatingin sa kanyang kupas na pantalon at lumang t-shirt. Pakiramdam niya, hindi siya nababagay doon. "Excuse me po," sabi niya sa isang staff na nakatayo sa desk. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. "Hindi para sa iyo ang linyang to. Kailangan ko lang pong makausap yung head engineer. May emergency po." Tumawa ng mapakla ang staff. "Emergency? Anong alam mo sa emergency? Bumalik ka na sa trabaho mo." Ang mga salitang yon ay parang suntok sa kanyang sikmura. Iyon ang mga salitang laging sinasabi ng kanyang ama. Ang mga salitang bumubuo sa pader na naghihiwalay sa mundo nila at sa mundo ng mga taong tulad ni Lara. Pero nang lumingon siya at muling nakita si Lara na papasok na sa eroplano, biglang naglaho ang takot. Napalitan ito ng isang bagay na mas malakas. Hindi. Hindi siya susuko. Umalis siya sa gate at halos takbuhin ang pasilyo papunta sa kabilang direksyon. Alam niya kung saan hahanapin ang opisina ng mga inhinyero. Alam niya ang bawat sulok ng paliparang ito. Ito ang kanyang kaharian, ang kanyang kulungan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang puso niya'y kumakarera sa kanyang dibdib. Nakarating siya sa isang pinto na may nakasulat na Engineering and Maintenance Division, Authorized Personnel Only. Hindi siya authorized personnel, isa lang siyang anino. Pero ngayon, ang aninong ito ay kailangang magkaroon ng boses. Nasa loob siya ng kanyang munting silid sa likod ng bodega, nakahiga sa isang manipis na kutsyon. Naririnig niya ang mahinang hilik ng kanyang ama mula sa kabilang parte ng kwarto. Nakapikit siya, ngunit gising na gising ang kanyang diwa. Ang tunog ng kuryenteng tumatagas at ang imahe ng ngiti ni Lara ay naglalaban sa kanyang isipan. Hindi niya kayang mabuhay sa isang mundong wala ang nangiting iyon. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang desisyon ay nabuo na. Maaaring mawalan sila ng trabaho ng kanyang ama. Maaari siyang mapagtawanan, insultuhin, at itaboy. Ngunit mas gugustuhin niya iyon kaysa mabuhay habang buhay dala ang pagsisisi na wala siyang ginawa. Walang salamin sa kanilang munting silid. Ang tanging paraan para makita ni Joshua ang kanyang sarili ay sa maruming bintana ng banyo ng mga empleyado sa maintenance section. Isang anino lang ang nakikita niya, isang figurang hindi kapansin-pansin. May problema po sa flight 5J896. Mahina niyang sinabi sa kanyang refleksyon. Umiling siya. Masyadong mahina. Huminga siya ng malalim. "May nakita po akong sira sa kable ng kuryente. Delikado po." Mas malakas na ngayon, pero nanginginig pa rin. Paano niya sasabihin sa kanila? Paano niya kukumbinsihin ang mga taong ang tingin sa kanya ay bahagi lang ng sahig na nililinis ng kanyang ama? Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Para kay Lara. Ulit-ulit niyang sinabi sa kanyang isip. Para kay Lara. Ang mga salitang yon ang naging gasolina sa nanlalamig niyang dugo. Lumabas siya ng banyo at tinahak ang pasilyo patungo sa opisina ng mga inhinyero. Ang bawat tiles na kanyang tinatapakan ay tila sumisigaw na hindi siya kabilang doon. Ang mga empleyadong nakakasalubong niya na nakasuot ng plansadong uniforme at may mga ID na nakasabit sa kanilang leeg
ay tinitingnan siya na parang isa siyang bagay na kailangang iligpit. Nakarating siya sa pinto. Ang bigat ng hangin ay tila mas bumigat pa. Kumatok siya ng 3 beses. Isang batang inhinyero ang nagbukas ng pinto. "O anong kailangan mo?" tanong nito. Halatang naiirita. "Gusto ko po sanang makausap ang head engineer," sabi ni Joshua. Sinisikap na maging matatag ang kanyang boses. Nagtawanan ang 2 pang inhinyero sa loob ng opisina. "Bakit kagit? May reklamo ka sa basurahan? Barado ba yung inidoro?" Ang init ay biglang umakyat sa mukha ni Joshua. "Hindi po. Tungkol po sa eroplano. Sa Flight 5J866, may nakita po akong..." Teka. Putol nang nagbukas ng pinto. "Sino ka ba para magsalita tungkol sa eroplano? Janitor ka, di ba?" Bago pa man makasagot si Joshua, isang malakas na boses ang narinig mula sa pinakaloob ng opisina. "Anong gulo yan, Acosta?" Lumabas mula sa isang pribadong silid ang isang lalaking nasa mga 50 anyos, matikas ang tindig at may mga matang tila, kayang tumagos sa bakal. Nakasulat sa kanyang nameplate, Victor Salcedo, Chief Engineer. Ang ama ni Lara, biglang nanuyo ang lalamunan ni Joshua. "Sir, itong bata po may sinasabi tungkol sa 5J8Cs, sabi ng inhinyerong si Acosta. May halong panunuya sa boses. Tiningnan ni Victor si Joshua mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. "Ano yon?" malamig niyang tanong. "Sir," simula ni Joshua. "Kagabi po, may narinig po akong kakaibang tunog sa technical bay. Isang kable po, nababalatan na. Malapit po sa fuel line." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Victor. Tumingin lang siya kay Acosta. "Dumaan na ba sa final systems check ang ATC?" "Yes, sir. 3 times. Clear na clear po." Mabilis na sagot ni Acosta. Muling ibinalik ni Victor ang tingin kay Joshua. "Bata, ang mga eroplano namin ay dumadaan sa pinakamahigpit na pagsusuri sa buong mundo. Ang mga makina ay hindi nagsisinungaling. Ang sistema ay hindi nagkakamali." "Pero sir, narinig ko po talaga. Nakita ko po," giit ni Joshua. Isang nangisi ang gumuhit sa labi ni Victor. Isang nangising hindi abot sa kanyang mga mata. Imahinasyon lang yan ng isang bata. Baka tunog lang ng daga ang narinig mo. Nagtawanan na naman ang mga batang inhinyero. Pakiramdam ni Joshua ay pinipiga ang kanyang puso. Hindi sila naniniwala. Hindi sila makikinig. "Trabaho mo ang maglinis ng basura, hindi ang mag-inspeksyon ng eroplano," sabi ni Victor. Ang bawat salita ay tila isang sampal. "Ngayon, kung tapos ka na, sa pag-aaksaya ng oras ko, bumalik ka na sa nararapat mong lugar." Itinuro niya ang pinto. Wala nang nagawa si Joshua kundi tumalikod. Ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng langit. Habang naglalakad siya papalabas, ang tawanan ng mga inhinyero ay sumusunod sa kanya. Bawat isa ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Nang makalabas siya, napasandal siya sa pader. Nabigo siya. Itinaas niya ang kanyang paningin at napako ito sa isang malaking digital screen sa gitna ng hallway. Nandoon ang listahan ng lahat ng flight para sa araw na yon. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang isang pamilyar na numero. Flight 5J86, destination, Cebu. Status, final boarding. At sa ilalim nito ang listahan ng mga crew. Flight attendant, Lara Salcedo. Ang puso ni Joshua ay tila tumigil sa pagtibok. Ang pangalan niya ay kumikislap sa screen, isang digital na paalala ng kanyang kabiguan. Isang hatol ng kamatayan. Hindi maaari. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang maliit na pulang kahon na may salamin na nakakabit sa pader ng bawat gate. Sa loob nito, isang malaking pulang butones. Emergency Safety Alarm. For technical doubts, push to halt flight operations.
Ang alarmang halos hindi ginagamit. Ang alarmang magdudulot ng gulo sa buong paliparan. Ang alarmang sisira sa reputasyon ng engineering department. Ang alarmang tiyak na ikatatalsik sa trabaho ng kanyang ama. Ang alarmang maaaring magligtas sa buhay ni Lara. Muli siyang tumingin sa screen. Kumikislap ang pangalan ni Lara. Final boarding. Ibig sabihin, ilang minuto na lang. Tumakbo si Joshua. Hindi niya alintana ang mga taong kanyang nababangga. Ang tanging nasa isip niya ay ang pulang kahon na yon. Humahango siyang nakarating sa Gate 104. Nandoon ito sa tabi ng pinto, tila isang demonyong nangaakit. Ang kanyang hininga ay putol-putol. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Alam niyang sa sandaling pindutin niya ang butones na ito, ang buhay niya at ng kanyang ama ay hindi na magiging pareho. Ang pader ng katahimikan na laging pinagtataguan ng kanyang ama ay guguho at sila ang mababagsakan nito. Ngunit ang alternatibo, ang isipin ang eroplano sa himpapawid, ang kable na kumikislap at ang ngiti ni Lara na naglalaho magpakailanman ay isang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahan niya itong itinaas. Ang daliri niya ay ilang sentimetro na lang ang layo mula sa salamin. Para kay Lara Salcedo, ang loob ng eroplano ay isang santuwaryo. Isang lugar kung saan lahat ay nasa tamang ayos, kung saan lahat ay sumusunod sa patakaran, at kung saan ang bawat ngiti ay may katumbas na katiwasayan. Inayos niya ang kanyang neckerchief at muling ngumiti sa isa pang pasaherong papasok. "Welcome aboard, Flight 5J86 to Cebu," sabi niya sa pang-100 beses na yata ngayong umaga. "Ang ganda mo naman, ma'am," sabi ng pasahero. Ngumiti lang si Lara. Sanay na siya. Ang ganda niya, ang perpektong uniforme, ang pangalan ng kanyang ama. Lahat ng yon ay bahagi ng isang mundong maingat na binuo para sa kanya. Isang mundong perpekto at ligtas. Ganda ng mood natin, ah. Bati sa kanya ng kapwa flight attendant na si Sarah. "Siyempre," sagot ni Lara. "Nakatanggap na naman ng commendation si Papa. Best safety record daw sa buong Asia. Si Papa talaga, the best." Ang pagmamalaki sa kanyang boses ay hindi maitatago. Si Victor Salcedo, ang kanyang idolo, ang haligi ng kanyang mundo, ang taong nagpatunay na kung susundin mo lang ang sistema, kung magiging perpekto ka sa iyong ginagawa, walang masamang mangyayari. "Final passengers boarding," anunsyo ng ground crew. Huminga ng maluwag si Lara. Isa na namang perpektong pag-alis. Isa na namang araw sa opisina na nasa himpapawid. Tiningnan niya ang mga pasahero sa kanilang mga upuan. Mga natutulog na babata, mga nagbabasang lolo at lola, mga magkasintahang magkahawak kamay. Ito ang nagbibigay saysay sa kanyang trabaho. Ang pagiging bahagi ng kanilang mga kwento. At bigla, umalingaw-ngaw ito. Isang tunog na hindi dapat naririnig sa loob ng isang santuwaryo. Isang matinis, walang tigil, at nakakabinging tunog ng alarma. Kasabay nito, ang mga puting ilaw ng cabin ay biglang namatay at napalitan ng paulit-ulit na pagkurap ng mga pulang emergency light. Naging automatic ang kilos ni Lara. Ang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Ang kanyang katawan, na sinanay para sa mga ganitong eksena, ay agad na kumilos. "Everyone, stay in your seats! Fasten your seat belts!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw sa kabila ng ingay. Ang mga pasahero ay nagsimulang magpanik. May mga sumisigaw, may mga nagtatanong. Ang perpektong mundo ni Lara ay biglang naging isang eksena ng kaguluhan. "This is your captain speaking." Umalingaw-ngaw ang boses ng piloto sa intercom, pilit na pinapakalma ang sarili. "We have a technical safety alert from the ground. All flight operations are halted. Please remain calm. We will update you shortly."
Technical safety alert? Paano nangyari yun? Ang eroplanong ito ay dumaan sa inspeksyon ng kanyang ama. Imposible. Ang alarma ay tumigil. Ngunit napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan na puno ng takot at pag-aalala. Ang flight ay opisyal na na-delay. Sumilip si Lara sa bintana. Pilit na hinahanap ang dahilan ng lahat ng ito at doon niya nakita ang kanyang ama. Si Victor Salcedo ay nakatayo sa tarmac, hindi kalayuan sa kanilang eroplano. Ngunit ang itsura nito ay hindi itsura ng isang taong nag-aalala. Ito ay itsura ng isang taong galit na galit. Nakikipag-usap ito sa mga security personnel. Ang kanyang mga kamay ay galit na iwinawas-iwas. Ang kanyang muka ay nababalot sa matinding puot. Anong nangyayari? At doon, dumaan sila sa harap ng bintana. Dalawang security guard ang humahatak sa isang batang lalaki. Payat ito, nakasuot ng kupas na damit, at ang kanyang mukha ay puno ng dumi at pawis. Si Joshua, ang batang laging nakasunod sa janitor, ang batang pumulot ng kanyang libro. Habang hinihila siya palayo, saglit itong lumingon sa direksyon ng eroplano. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa maikling sandaling iyon, wala siyang nakitang kasamaan sa mga mata nito. Wala siyang nakitang masamang intensyon. Ang nakita niya ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na gumimbal sa kanya. Nakita niya ang matinding desperasyon. Bago pa man niya maintindihan ang lahat, umakyat sa hagdan ng eroplano ang kanyang ama. Mabilis, mabigat ang mga yabag at madilim ang mukha. Nilagpasan niya ang mga nag-aalalang crew at dumiretso kay Lara. "Papa, anong nangyari?" Tanong ni Lara. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. "Sino yung bata? Anong ginawa niya?" Humarap sa kanya si Victor. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bagsik. Sapat lang para marinig nilang dalawa. "Isang batang basurero ang sumubok na sirain ang lahat," sabi nito. "Sinadya niya ito." Galit. Iyon ang ipinapakita ni Victor Salcedo sa lahat. Isang nag-aalab na galit na nagpapakulo sa hangin sa paligid niya. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, sa isang lihim na sulok ng kanyang kaluluwa, may ibang namumuo. Takot. Malamig at matalas na takot. Habang kinakausap niya ang hepe ng security, ang mga salita ng batang basurero ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka, isang kable, nababalatan na, malapit sa fuel line. Paano nalaman ng isang batang hamog ang tungkol doon? Isang ordinaryong pagkasira lang ba iyon na napansin ng isang mapakialam na bata? O, bigla, pumalik sa kanya ang isang alaala na matagal na niyang pilit na ibinabaon sa limot. 5 taon na ang nakalipas. Isang gabi tulad nito. Isang papalipad na eroplano, isang batang inhinyero na humahangos na lumapit sa kanya. "Sir, may maliit na leak sa hydraulic system. Kailangan nating i-ground ang eroplano." "Gaano kaliit?" tanong ni Victor noon. Ang isip ay nasa schedule at sa posibleng galit ng mga airline executive. "Hindi naman critical, sir, pero nasa protocol na." "Wala tayong oras para sa protocol," putol niya noon. "Paliparin mo na yan. Pagbalik niyan, saka natin ayusin. Huwag mo nang itala sa logbook." Ligtas na nakabalik ang eroplano. Walang nangyaring masama. Walang nakaalam. Ang insidenteng iyon ay naging isang maliit at maruming sikreto na nagpatunay sa kanyang pilosopiya. Ang sistema ay sunod-sunuran sa kanya, hindi siya ang sunod-sunuran sa sistema. Ngunit ang takot na naramdaman niya sa mga oras na yon, ang takot na baka may mangyari at masira ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ay muling bumabalik ngayon. Ang batang iyon, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga mata na tila nakita ang isang bagay na hindi dapat makita. Hindi niya hahayaang masira ang kanyang perpektong mundo dahil lang sa isang basurero.
Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Kailangan niyang unahan ang kwento. Tinawag niya sa isang tabi ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, si Reyes. Isang taong hindi maraming tanong. Isang taong sanay na sumunod sa utos kapalit ng pabor. Reyes, mariin niyang sabi, pumunta ka sa maintenance bay ng 816. Gawan mo ng paraan. Palabasin mong sinadya ang pagkasira na may tangkang pagsabotahe. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Reyes, ngunit agad ding bumalik sa dati. Masusunod, Sir, paano yung bata? Ako na ang bahala sa kanya, sabi ni Victor. Ang kanyang mga mata ay nagdidilim. Pumasok siya sa kanyang opisina at kinuha ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang tinawagan niya. Isang mataas na opisyal sa management na may malaki ring utang na loob sa kanya. Alfredo. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may bigat. May insidente tayo. Isang batang taga-janitorial service ang nag-trigger ng safety alarm. Oo, walang basihan. Palagay ko, extortion. O baka may galit sa kumpanya. This is a major security threat. Maingat niyang pinili ang bawat salita. Ipinipinta si Joshua hindi bilang isang nag-aalalang bata, kundi isang mapanganib na kriminal, isang banta sa imahe at kaligtasan ng buong paliparan. Huwag kang mag-alala, Victor, sabi ng boses sa kabilang linya. We'll handle this. The narrative is on our side. Pagkababa niya ng telepono, naramdaman niya ang pagbalik ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, hindi na ito tungkol sa isang sirang kable. Ito ay tungkol sa isang tangkang pag-atake sa paliparan. At si Joshua Del Rosario ang sentro ng lahat ng ito. Paglabas niya ng opisina, nakita niya si Lara na naghihintay. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Ang nag-iisang kahinaan niya. Papa, totoo ba? Sinadya daw ng bata? Tiningnan ni Victor ang kanyang anak. Ang inosenteng anak na pinalaki niya sa isang mundong walang bahid ng dumi. Kailangan niyang protektahan ito. Kailangan niyang protektahan ang perpektong imahe niya sa mata nito. Anak, may mga tao sa mundo na puno ng inggit, malumanay niyang sabi, hinahawakan ang balikat nito. Hindi nila kayang makita na may mga taong nagtatagumpay. Huwag mo nang isipin yon. Isa lang siyang basura na naligaw ng lugar. Ang paggamit niya sa salitang basura ay nagdulot ng bahagyang pagkunot ng noo ni Lara, ngunit hindi na ito nagsalita. Iniwan niya ang kanyang anak at naglakad pabalik sa control room. Ang kanyang tindig ay muling naging matikas. Muli, siya si Victor Salcedo, ang hari ng paliparan. Nagring ang kanyang telepono. Si Reyes. Sir, sabi nito sa kabilang linya, maayos na ang lahat. Ayon sa paunang investigasyon, mukhang sinadya nga ang pagkasira. Nasa atin ang lahat ng ebidensya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Victor. Good, dalhin na ang bata sa interrogation room. Tapos na ang laro, bago pa man ito magsimula. Ang silid ay maliit at walang bintana. Ang tanging ilaw ay mula sa isang bombilyang nakasabit sa kisame na nagbibigay ng isang malamig at maputlang liwanag. Si Joshua at ang kanyang ama ay dinala rito pagkatapos ng paunang tanungan. Ang interogasyon ay isang malabong alaala na lang ngayon. Ang mga tanong ay paulit-ulit, umiikot, at laging may kasamang paratang. Sino ang nag-utos sa'yo? Magkano ang ibinayad sa'yo? Anong galit mo sa kumpanya? Sa bawat tanong, ang kanyang ama, si Manuel, ay umiiyak at nagmamakaawa. Sir, mabait na bata po yan. Nagkamali lang po siya ng akala. Patawarin niyo na po kami. Ngunit si Joshua ay nanatiling tahimik, hindi dahil sa katigasan ng ulo, kundi dahil sa matinding pagkabigla. Paanong ang isang gawaing nagmula sa pag-aalala ay naging isang krimen? Paanong ang katotohanan ay nabaluktot ng ganoon kabilis? Ngayon, sa loob ng maliit na silid, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa mga sigaw. Nakaupo si Manuel sa isang sulok,
Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Bigla, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na laging nakayuko ay ngayon ay nakatitig kay Joshua. Puno ito ng sakit, ng pagsisisi at ng galit. Sinabi ko na sa iyo, Joshua. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Sinabi ko na sa iyo na huwag kang makialam. Tingnan mo ang nangyari sa atin. Ano nang gagawin natin ngayon? Mawawalan ako ng trabaho. Mawawalan tayo ng lahat dahil sa katigasan ng ulo mo. Ang bawat salita ay parang isang dagok kay Joshua. Mas masakit pa kaysa sa mga paratang ng mga security guard. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang ama, ang takot na ipinasa sa kanya mula pa noong bata siya, ang takot sa mga may kapangyarihan, ang takot na magkamali. Tumalikod si Joshua. Ayaw niyang makita ang kanyang ama sa ganoong kalagayan. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na pader. Kasalanan ko ba to? Tanong niya sa sarili. Dapat ba? Dapat ba hinayaan ko na lang? Ang imahe ni Lara na nakangiti ay muling pumasok sa kanyang isipan. Hindi. Kahit ulit-ulitin pa ang lahat, gagawin niya pa rin ang ginawa niya. Ngunit paano niya ito papatunayan? Paano niya lalabanan ang isang sistemang binuo para hindi pakinggan ang mga taong tulad niya? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit na iwinaksi ang boses ng kanyang ama at ang malamig na pader sa kanyang noo. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang bumalik. Bumalik siya sa sandaling iyon, sa ilalim ng technical bay. Muli niyang narinig ang mahinang ret ng kuryente. Muli niyang nakita ang kable. Pinilit niyang alalahanin ang bawat detalye. Ang pagkakatuklap ng goma, ang kislap ng metal sa loob, ang lapit nito sa tubo ng gasolina, at bigla, may isang bagay na bumalik sa kanya. Isang detalye na hindi niya napansin kanina dahil sa pagmamadali at takot. Ang kable. Ang mismong kable. Ito ay mukhang bago. Oo, yun na nga. Sa lahat ng kable at piyesa na nakita na niya sa ilalim ng mga eroplano, alam niya ang itsura ng luma at ng bago. Ang mga lumang piyesa ay may bakas ng alikabok, ng langis, ng init. Ngunit ang kable na yon, ang kulay ng goma nito, ay bahagyang mas mapusyaw kaysa sa mga katabi nito. Ang ibabaw nito ay mas makinis kaysa sa dapat. Walang bakas ng alikabok o langis na karaniwang kumakapit sa mga lumang parte. Hindi ito nasira dahil sa kalumaan. Hindi ito nasira dahil sa paggamit. May mali na rito mula pa sa simula. Biglang nagliwanag ang isip ni Joshua. Ang problema ay hindi ang pagkasira. Ang problema ay ang piyesa mismo. Ibig sabihin, may naglagay nito dyan. At kung sino man ang naglagay niyan. Alam niyang depektibo ito. Isang pinto ang biglang bumukas sa kanyang isipan. Hindi na ito simpleng kapabayaan. Ito ay isang bagay na mas malaki. Isang bagay na sinadya. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang pag-asa, isang maliit ngunit nag-aalab na pag-asa, ay nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib. May paraan. Mayroon siyang hahanapin. Isang bakas, isang piraso ng papel, isang resibo, isang bagay na magpapatunay na hindi siya nababaliw. Tumayo ka. Isang malamig na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang security officer ang nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tumingin ito ng diretso kay Joshua. Joshua Del Rosario, formal kang kinakasuhan ng tangkang pagsabotahe. Ang salitang basura. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Lara habang nakaupo siya sa crew lounge, naghihintay ng balita. Hindi ito ang unang beses na narinig niya ang kanyang ama na gamitin ang salitang iyon para ilarawan ang mga taong mas mababa ang katayuan. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, may kirot siyang naramdaman. Ang batang iyon, si Joshua. Ang mga mata niyang puno ng desperasyon.
Hindi iyon mga mata ng isang kriminal. Hindi iyon mga mata ng basura. Sinubukan niyang kausapin muli ang kanyang ama. Naabutan niya ito sa labas ng security office. Abala sa pakikipag-usap sa cellphone. Papa? Tawag niya. Lumingon si Victor. Ngunit ang atensyon nito ay nasa kausap pa rin sa telepono. Ikinumpas lang nito ang kamay. Isang senyas na nagsasabing, mamaya na. Huwag mo nang intindihin ang basura, sabi ni Victor. Hindi para kay Lara, kundi para sa kausap nito sa telepono. Nasa tamang kalagyan na siya. Muling narinig ni Lara ang salitang iyon at sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang hapdi. Tumalikod siya, hindi na hinintay pa ang kanyang ama. Ang perpektong larawan na mayroon siya tungkol sa kanyang ama ay nagsisimula nang magkaroon ng mga lamat. Naalala niya ang mga nakaraang buwan, ang ilang beses na naging iritable ang kanyang ama kapag napag-uusapan ang tungkol sa budget cuts sa kanilang departamento. Naalala niya ang isang pagtatalo nito sa telepono kung saan narinig niyang sinabi ni Victor, hindi mahalaga kung saan galing ang piyesa, basta gumagana at makakatipid tayo. Noong mga panahong iyon, wala lang iyon sa kanya. Ngayon, ang mga alaalang iyon ay bumabalik na parang mga multo. May mali. Ang kanyang puso at isipan ay sabay na sumisigaw na may mali. Dahil sa isang impulsong hindi niya maintindihan, naglakad siya patungo sa opisina ng kanyang ama. Alam niyang mali ang pakikialam, ngunit mas mali kung mananatili siyang bulag. Madali siyang nakapasok. Kilala siya ng lahat bilang anak ni Sir Victor. Ang opisina ay malinis at organisado. Tulad ng inaasahan, ang mga parangal at sertipiko ay nakahilera sa pader. Isang testamento sa katalinuhan at dedikasyon ng kanyang ama. Ngunit hindi iyon ang hinahanap niya. Lumapit siya sa malaking estante na puno ng mga lumang logbook at technical manual. Ito ang kasaysayan ng bawat eroplanong dumaan sa pangangalaga ng kanyang ama. Sinimulan niyang basahin ang mga nakasulat sa gilid ng bawat libro. Hinanap niya ang anumang bagay na may kinalaman sa Flight 5J8 Sending 6 o sa eroplanong iyon. Sa isang mas mababang estante, nakita niya ang isang mas lumang logbook. Mas makapal at mas gamit na. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga tala mula 5 taon na ang nakalipas. Kinuha niya ito dahil sa kuryosidad. Habang binubuklat niya ang bawat pahina, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pahina sa kalagitnaan ng libro. Mukhang pinunit ang kalahati nito. Ang natitirang bahagi ay may listahan ng mga routine check, ngunit ang petsa sa itaas ay tumutugma sa petsa ng isang insidente na pilit na kinalimutan ng buong paliparan, isang emergency landing dahil sa minor technical issue. Bakit pinunit ang pahinang ito? Sa ilalim ng logbook may isang folder. Nang buksan niya ito, nahulog ang isang resibo. Luma na ito at halos mabura na ang tinta. Kumpanya ng mga piyesa ng silangan, isang pangalang hindi pamilyar. Hindi ito isa sa mga opisyal na supplier ng airline. Ngunit ang mas nakagugulat ay ang listahan ng mga binili. Mga piyesang elektrikal, kabilang na ang isang uri ng kable na may parehong serial code sa ginagamit para sa mga eroplanong tulad ng Flight 5J86. Naguguluhan, ibinalik niya ang lahat sa dati. Aalis na sana siya nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Sarah, ang kaibigan niyang flight attendant. From Sarah Lara, nasaan ka? May kumakalat na tsismis tungkol sa tatay mo. Mabilis na tinawagan ni Lara si Sarah. Anong tsismis? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lara, mag-ingat ka. Pabulong na sabi ni Sarah sa kabilang linya. May mga naririnig akong hindi maganda tungkol sa tatay mo at sa mga piyesang ginagamit niya. Sabi ng pinsan kong taga-procurement, may mga under-the-table deals daw si Sir Victor para makatipid sa piyesa. Ingat ka, baka madamay ka. Ang mga salita ni Sarah, ang pinunit na pahina, ang resibo
mula sa isang hindi kilalang kumpanya. Lahat ay nagsasama-sama sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang ayaw niyang makita. Isang larawan ng kasinungalingan at pandaraya. Ang kanyang ama, ang kanyang bayani, ay maaaring hindi pala ang taong inaakala niya. At ang batang basurero, maaring nagsasabi pala ito ng totoo. Ang formal na kaso ay parang isang pader na bakal na biglang ibinagsak sa harap ni Joshua. Wala nang daan palabas, wala nang pag-asa. Dinala siya pabalik sa maliit na silid. Ang kanyang ama ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay tahimik na lang na umiiyak sa isang sulok. Isang security guard ang nagbabantay sa labas ng pinto. Tumingin si Joshua sa paligid. Ang silid na ito, na dati niyang tinitingnan bilang isang kulungan, ay bahagi pa rin ng paliparan na kanyang kabisado. Alam niya na ang air vent sa itaas, kahit mukhang maliit, ay konektado sa malawak na network ng mga daanan ng hangin sa buong terminal. Narinig niya ang guard sa labas na may kausap sa radyo nito. Tila may ibang komosyon sa kabilang bahagi ng airport. Ito na ang pagkakataon niya. "Tay," bulong niya sa kanyang ama, "magtiwala po kayo sa akin." Bago pa man makasagot si Manuel, umakyat na si Joshua sa nag-iisang upuan sa silid. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, tinanggal niya ang takip ng air vent. Maingay ito, ngunit nalunod ang ingay sa usapan ng guard sa labas. Sumiksik siya sa masikip na butas. Ang alikabok at agiw ay dumikit sa kanyang mukha at damit. Madilim, mainit, at nakakasakal. Ngunit para kay Joshua, ang daanang ito ay mas maluwag kaysa sa seldang naghihintay sa kanya. Gumapang siya, sinusundan ng mga daanang tanging siya, at ang mga dagalang ng paliparan ang nakakaalam. Naririnig niya ang mga usapan ng mga tao sa ibaba, ang tunog ng mga eroplanong lumilipad. Ang buong paliparan ay buhay sa paligid niya, ngunit siya ay isang multo na gumagalaw sa mga ugat nito. Ang kanyang destinasyon, ang Bodega 7, ang lumang bodega kung saan itinatambak ang lahat ng mga papel at record na ayaw nang itago ng mga opisina ngunit hindi pa maaring itapon. Ang lugar na kinalilimutan ng lahat. Pagkatapos ng tila walang katapusang paggapang, nakarating siya sa isang vent na bumubukas sa isang madilim na pasilyo. Tiningnan niya ang magkabilang dulo. Walang tao. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang pinto ng Bodega 7 ay luma at kinakalawang. Ang padlock nito ay halos sira na. Sa isang malakas na hila, pumigay ito. Pumasok si Joshua sa loob. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Ang bodega ay puno ng mga nagtataasang estante na puno ng mga kahon at folder. Ito ay isang sementeryo ng mga nakalimutang transaksyon. Alam niya ang hinahanap niya. Ang serial number ng eroplano ay nakatatak sa kanyang isipan. Mabilis niyang hinanap ang seksyon para sa maintenance and procurement, 2 years backlog. Ang kanyang mga daliri na nangingitim na sa dumi ay mabilis na binuklat ang bawat folder. Ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat tunog na kanyang naririnig mula sa labas. At doon, sa isang folder na may markang Electrical Components Bulk Purchase, nakita niya ito. Isang purchase order, isang mahabang listahan ng mga piyesa, at sa gitna ng listahang iyon, ang pangalan ng isang kumpanya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Kumpanya ng mga piyesa ng silangan. Ang parehong pangalan na nakita ni Lara, hindi ito isang opisyal na supplier. Isa itong kumpanyang kilala sa pagbebenta ng mga murang piyesa mula sa China. Mga piyesang walang tamang sertipikasyon. At sa ilalim ng purchase order, ang pinakamalaking ebidensya sa lahat. Isang pirma, isang pamilyar na pirma na nakita na niya sa mga memo at anunsyo sa buong paliparan. Victor Salcedo. Ito na. Ito ang katotohanan. Hindi ito kapabayaan. Hindi ito aksidente. Ito ay kasakiman.
Pinalitan nila ang dekalidad na piyesa ng isang mura at depektibong kapalit para makatipid. Inilagay nila sa panganib ang daan-daang buhay para sa pera. Mabilis niyang kinuha ang kanyang luma at basag na cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuhanan niya ng litrato ang dokumento. Ang pirma, ang pangalan ng kumpanya, ang petsa. Isang malaking namangiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang labi. May laban na siya. Mayroon na siyang patunay. Dahan-dahan siyang tumalikod. Hawak-hawak ang cellphone na parang isang banal na kayamanan. Hahakbang na sana siya palabas ng pinto nang biglang may humarang dito. Isang malaking anino ang tumakip sa liwanag mula sa pasilyo. Nang mag-adjust ang kanyang mga mata, nakita niya kung sino ito. Si Reyes, ang kanang kamay ni Victor. Nakangisi ito, isang ngising nakakakilabot. Sa kamay nito, hawak nito ang isang tubo ng bakal. "Akala mo ba makakatakas ka, bata?" tanong ni Reyes. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng panganib. Ang nangisi ni Reyes ay parang isang hatol, walang daan para tumakbo. Ang nag-iisang labasan ay hinarangan ng isang dambuhalang nagbabanta ng panganib. "Ibigay mo sa akin ang cellphone," utos ni Reyes. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na nagpapahiwatig ng karahasan. Mahigpit na hinawakan ni Joshua ang kanyang cellphone. Ito ang kanyang nag-iisang sandata. Ang kanyang nag-iisang pag-asa. Umiling siya. "Sa ayaw at sa gusto mo," sabi ni Reyes. At bigla itong sumugod. Sinubukan ni Joshua na umilag, ngunit ang bodega ay masyadong masikip. Mabilis si Reyes, nahawakan nito ang kanyang braso at ipinihit ng buong lakas. Isang matinding sakit ang gumapang sa katawan ni Joshua. Napasigaw siya at nabitawan ang cellphone. Tumama ito sa sementadong sahig. Ang tunog ng nabasag na screen ay tila mas malakas pa sa kanyang sigaw. Pinulot ni Reyes ang cellphone at tiningnan ang huling litratong kinuha ni Joshua. "Tis, masyado kang matalino para sa sarili mong kapakanan." Walang awang tinapakan ni Reyes ang cellphone. Muli at muli. Hanggang sa ito ay naging mga piraso na lang ng basag na plastik at salamin. Ang ebidensya ay naging abo. Sinuntok ni Reyes si Joshua sa sikmura. Napaluhod si Joshua. Hirap na huminga. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. "Akala mo ba ganun lang kadali?" sabi ni Reyes, hinahawakan ang buhok ni Joshua at itinaas ang kanyang ulo. "Akala mo ba hahayaan ka naming sirain ang lahat?" Itinutok ni Reyes ang tubo ng bakal sa leeg ni Joshua. Ang lamig ng metal ay gumapang sa kanyang balat. "Kilala ko ang tatay mo, si Manuel." Bulong ni Reyes, ang kanyang hininga ay amoy sigarilyo. "Alam ko kung saan siya umuuwi. Alam ko kung saang karinderya siya kumakain. Isang salita mo lang tungkol dito, isang maling kilos mo lang, at baka madulas siya sa hagdan. O baka mabundol ng isang mabilis na sasakyan. Aksidente lang. Naiintindihan mo ba?" Ang banta ay malinaw. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa trabaho. Ang buhay na ng kanyang ama, ang nakataya. Tumango si Joshua. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Luha hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa matinding kawalan ng pag-asa. "Mabuti," sabi ni Reyes, tinulak ito pabagsak sa sahig. "Ngayon, manahimik ka na lang sa isang sulok. Isipin mo na lang na isa kang anino. Dahil kapag sinubukan mong maging isang tao, mamamatay ka." Tumalikod si Reyes at umalis. Iniwan si Joshua na nakahandusay sa sahig ng madilim na bodega, napapaligiran ng mga piraso ng kanyang nawasak na pag-asa. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nanatili doon. Nang sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas para tumayo. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay masakit. Ngunit walang sakit na makakapantay sa bigat na kanyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Natalo siya. Hirap siyang naglakad pabalik sa kanilang munting silid. Bawat hakbang ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang ama. Hindi na ito umiiyak.
Nakaupo lang ito sa sahig, nakatingin sa kawalan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang piraso ng papel, isang termination letter. "Tinatanggal na ako sa trabaho, anak," sabi ni Manuel. Ang boses ay walang buhay. Pagkatapos ng 20 taon, tinanggal nila ako na parang isang basahan. Nakita ni Manuel ang mga pasa at sugat sa mukha ni Joshua. Tumayo ito at niyakap ang kanyang anak. Hindi ito yakap ng galit, kundi yakap ng isang taong sumuko na, isang taong natalo na rin sa laban. "Tama na, Joshua," sabi nito. "Tama na. Umalis na lang tayo dito. Kalimutan na natin ang lahat." Gumuho ang mundo ni Joshua. Nawala na ang ebidensya. Ang kanyang ama ay nawalan na ng trabaho. Ang buhay nila ay sira na. At ang pinakamasakit sa lahat, ang eroplanong may depektibong piyesa ay maaring lumipad na ulit bukas o sa susunod na araw. At si Lara, wala siyang nagawa. Wala siyang nailigtas. Sinira niya lang ang lahat. Gumuho siya sa sahig. Ang kanyang katawan ay hinang-hina. Ang kanyang espiritu ay wasak na wasak. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at humagulgol. Sa kauna-unahang pagkakataon, naniwala na siya sa sinabi ng lahat. Isa lang siyang anino at wala siyang karapatang mangarap na maging isang tao. Habang siya ay nasa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali, may kumatok sa pinto. Sino pa kaya ito? Security? Police? Para tapusin na ang lahat, pinunasan niya ang kanyang mga luha at hirap na tumayo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo si Lara Salcedo. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagkalito. Ito ay puno ng isang bagay na mas matibay. Isang bagay na hindi inaasahan ni Joshua. Determinasyon. "Joshua," sabi ni Lara, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. "Naniniwala ako sa'yo. Tulungan mo akong ilabas ang katotohanan." Ang pag-asa ay may mukha pala. At sa sandaling iyon, para kay Joshua, ito ay ang mukha ni Lara Salcedo. Tila isang anghel na bumaba mula sa langit, ngunit ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng tapang. Pumasok si Lara sa maliit na silid, isinara ang pinto, at hinarap si Joshua at ang kanyang ama. "Naniwala ako sa kanya," sabi ni Lara. Ang tinutukoy ay ang kanyang ama. "Buong buhay ko, naniwala ako na siya ang pinakamagaling, ang pinakatama. Pero may mga bagay na hindi magtugma." Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang lumang resibo at ipinakita ito kay Joshua. "Nakita ko to sa opisina niya. Isang supplier na hindi kilala para sa mga depektibong piyesa." Nanlaki ang mga mata ni Joshua. Iyon ang pangalan. Iyon ang parehong pangalan ng kumpanya na nakita niya sa purchase order. "Nakita ko rin yan," sabi niya. Ang kanyang boses ay nabuhayan. Nasa Bodega 7 ang purchase order, pirmado niya. Pero napayuko siya. "Sinira nila ang ebidensya. Sinira nila ang cellphone ko." "Hindi na natin kailangan ng litrato," sabi ni Lara. Ang kanyang determinasyon ay lalong tumitibay. "Ang resibong ito at ang testimonya mo, sapat na to para magsimula sila ng tunay na imbestigasyon. Pero kailangan nating kumilos ngayon." Tumingin siya sa paligid ng silid, sa sawang-sawang mukha ni Manuel, at sa mga pasa ni Joshua. May pagpupulong ang board of directors ngayon din para isara ang kaso mo, para pagtakpan ng lahat. Doon natin sila haharapin. Ang sinasabi ni Lara ay parang isang pagpapakamatay. Ang pumasok sa lungga ng mga leon. Ngunit nang tingnan ni Joshua ang mga mata ni Lara, nakita niya roon ang parehong desperasyon na naramdaman niya kanina. Ang desperasyon na lumaban para sa tama. Tumayo siya ng tuwid. Ang sakit ng kanyang katawan ay tila naglaho. "Gagawin natin," sabi niya. Naglalakad si Lara sa mahabang pasilyo papunta sa boardroom. Kasunod niya si Joshua.
Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa sarili. Ang lalaking nasa loob ng silid na yon ay hindi lang ang chief engineer. Ito ang kanyang ama, ang nag-iisang pamilya niya, ang nag-iisang taong minahal niya ng walang kondisyon. Itay, patawarin mo ako, sabi niya sa kanyang isip. Nakarating sila sa isang malaking pinto na gawa sa mahogany. Maririnig nila ang mga boses mula sa loob. Walang katok-katok. Hinawakan ni Lara ang doorknob, huminga ng malalim, at itinulak ito ng buong lakas. Ang lahat ng usapan sa loob ay biglang natigil. 10 makapangyarihang lalaki ang nakaupo sa paligid ng isang makintab na mesa, at sa dulo nito nakaupo ang kanyang ama, si Victor Salcedo. Ang gulat sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng galit. "Lara, anong ginagawa mo rito?" sigaw nito. "At bakit mo kasama ang batang yan?" Kailangan nilang malaman ang totoo. Matatag na sagot ni Lara. Naglalakad palapit sa mesa. Hindi niya pinansin ang mga nagtatakang tingin ng mga board member. Ang kanyang mga mata ay nakapako lang sa kanyang ama. "Anong katotohanan ang pinagsasabi mo?" tanong ni Victor, tumatayo. "Ang batang yan ay isang sinungaling na sabotahiyur." "Hindi siya sinungaling," sabi ni Lara. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng emosyon. Inilapag niya ang resibo sa mesa. At hindi rin siya sabotahiyur. Tumingin si Victor sa papel, at sa isang iglap, nakita ni Lara ang pagbabago sa kanyang mukha. Isang bahagyang panginginig ng kanyang labi, isang mabilis na pagkawala ng kulay sa kanyang pisngi. "Itay," sabi ni Lara, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. "Mahal kita, pero mas mahal ko ang katotohanan. At ang katotohanan ay isinugal mo ang buhay ng daan-daang tao, kasama na ang buhay ko, para lang sa pera." Naramdaman ni Joshua ang paghanga habang pinapanood niya si Lara. Ang tapang nito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ngayon, pagkakataon na niya. Huminga siya ng malalim at humakbang pasulong. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ngunit hindi na siya ang batang basurero na nanginginig sa takot. Hindi po nasira ang kable dahil sa kalumaan. Simula niya. Walang bakas ng panginginig sa kanyang boses. Ang bawat salita ay malinaw at may bigat. Pinalitan po ito 6 na buwan na ang nakakaraan. Ang ipinalit ay isang Class C electrical wire, isang murang pyesa na hindi dapat ginagamit sa eroplano, lalo na sa parte kung saan malapit ito sa auxiliary fuel line. Ang mga board member na kanina'y tinitingnan siya na parang dumi, ay ngayon ay nakikinig na ng mabuti. Ang Class C wires ay madaling uminit. Pagpapatuloy ni Joshua, ang kanyang kaalaman na nakuha mula sa mga itinapong manual ay lumalabas na ngayon. Kapag naabot ng eroplano ang cruising altitude at ang lahat ng sistema ay gumagana ng sabay-sabay, mag-overheat ang kable na yon. At kapag nangyari yon, ang kaunting kislap lang ay sapat na para magliyab ang fuel vapor. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang paliwanag ni Joshua ay masyadong detalyado, masyadong teknikal para maging isang kasinungalingan lamang. Peke yan. Gawa-gawa lang niya ang lahat ng yan. Desperadong sigaw ni Victor, itinuturo ang resibo. "Kung ganoon, sir," sabi ng isa sa mga board member, "hindi magiging problema kung ipapa-audit natin ang lahat ng purchase order ninyo sa nakalipas na 2 taon. Tama ba?" Doon na gumuho si Victor Salcedo. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Napaupo siya sa kanyang upuan, tila isang rebultong biglang nabasag. Tiningnan niya si Lara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang halo ng galit at sakit na hindi kayang ilarawan sa salita. At sa katahimikan ng silid, sa harap ng kanyang anak at ng batang kanyang hinamak, umamin si Victor Salcedo. Hindi sa salita, kundi sa kanyang katahimikan,
sa kanyang pagkatalo. Ang pader ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Pumasok ang security. Walang nagsalita habang papalapit sila kay Victor. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang hikbi na nagmumula kay Lara. Habang pinoposasan at inilalabas si Victor, muli siyang lumingon kay Lara. Ang tingin na yon, ang huling tingin na yon, ang siyang tuluyang dumurog sa puso ng dalaga. Pagkatapos, nawala na siya sa pinto. Ang paliparan ay nabalot sa isang nakabibimbinging katahimikan. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo sa Naya ay naging laman ng bawat balita sa loob ng isang linggo. At pagkatapos, tulad ng lahat ng balita, unti-unti itong humupa. Ngunit sa loob ng paliparan, ang mga pagbabago ay nanatili. Nakatayo si Manuel del Rosario sa gitna ng pre-departure area. Suot niya ang bago at malinis niyang uniforme. Hindi na siya janitor. Siya na ngayon ang assistant supervisor ng buong sanitation department. Ngunit hindi ang posisyon ang nagpabago sa kanya. Magandang umaga po, Supervisor Manuel. Bati ng isang gardiyan na dati hindi man lang siya tinitingnan. Ngumiti si Manuel at tumango. Magandang umaga rin sa'yo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 20 taon, naglakad si Manuel sa paliparan na diretso ang tingin at taas noo. Ang takot na matagal nang bumalot sa kanya ay napalitan ng isang bagong damdamin. Respeto. Respeto mula sa iba. At higit sa lahat, respeto para sa kanyang sarili. Lahat ng iyon ay dahil sa kanyang anak. Samantala, sa engineering department, isang bagong pulisiya ang ipinatupad. Isang sistema kung saan kahit ang pinakamaliit na empleyado ay maaaring mag-report ng anumang alalahanin sa kaligtasan nang hindi nagpapakilala. Hindi opisyal, tinawag ito ng mga empleyado na Del Rosario Protocol. Nakatanggap si Joshua ng isang sobrang kulay brown. Kabadong-kabado niya itong binuksan sa kanilang bago at mas maayos na staff housing. Dear Mr. Joshua Del Rosario, dahil sa iyong pambihirang mechanical intuition at di matatawarang integridad, ikinagagalak ka naming imbitahan na maging bahagi ng isang espesyal na scholarship program. Ang airline ay sasagutin ang iyong buong pag-aaral sa kursong Aeronautical Engineering. Hindi na niya tinapos ang pagbabasa. Tumingin siya sa kanyang ama na nasa kanyang tabi. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Isang mahigpit na yakap lang ang nagsilbing sagot sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Gabi na nang matanggap niya ang text. From Lara Nasa. Labas ako. Sa dati nating tagpuan, alam ni Joshua kung saan iyon. Isang bench sa labas ng terminal, malayo sa mga tao, kung saan tanaw ang mga eroplanong nag-aabang sa runway. Naabutan niya si Lara na nakatingin sa kalangitan. Hindi na ito naka-uniforme. Nakasuot lang ito ng simpleng maong at t-shirt. Hi! Bati ni Joshua. Ngumiti si Lara, isang ngiting malungkot ngunit totoo. Hi! Binabati kita, future engineer. Salamat, sabi ni Joshua. Umupo sa tabi niya. Kamusta ka na? Magre-resign na ako. Pansamantala, sagot niya. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko at ang pamilya ko. Dinalaw niya ang kanyang ama sa kulungan nung isang linggo. Hindi sila nag-usap, nagkatinginan lang. At sa mga mata nito, nakita niya ang isang taong nagsisimula ng magsisi. Naiintindihan ko, sabi ni Joshua. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan nila. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang katahimikang puno ng pag-unawa. Ang maririnig lang ay ang ugong ng mga eroplano sa di kalayuan. Joshua, basag ni Lara sa katahimikan. Salamat. Para saan? Sa pagpapakita sa akin na ang katapangan ay hindi nasusukat sa posisyon o uniforme, nasa puso yan. Tumingin siya kay Joshua at sa pagkakataong ito, walang pader sa pagitan nila. Wala ng flight attendant at batang basurero. 2 tao lang sila.
Pinagtagpo ng isang di inaasahang pangyayari. Isang eroplano ang nagsimulang umarangkada sa runway. Ang mga ilaw nito ay kumikinang na parang mga artipisyal na bituin. Pinanood nila itong umangat ng dahan-dahan, pataas ng pataas, hanggang sa maging isa na lang itong kumikinang na tuldok sa gitna ng madilim na kalangitan. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ito. Mahinang sabi ni Lara, ang kanyang tingin ay nasa eroplano pa rin. Tumingin si Joshua sa kanya, sa babaeng nagbigay sa kanya ng lakas, sa babaeng nagturo sa kanya na maniwala sa kanyang sarili. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiting puno ng pag-asa para sa hinaharap. Ang mahalaga, sagot niya, nagsimula na tayo.